Hello po, magandang katarot po no, sa inyo diyan. Bali ano, ang tanong po na naririnig ko no ay swerte ba o malas ang bahay na tinitirhan ko? Sa mga nagtatanong po no, ang energy pong nakukuha natin ha, kung ang pera nyo po no, parang may biglang pumapasok tapos bigla pong nawawala no, o sa paligid nyo parang may mga kakaiba no. Ayoko sanang gumawa ng gantong ano no, gantong reading no. Pero parang ito na po no yung binubulong sa akin ng ano ng angel guide niyo po no. Kaya makinig po kayong mabuti ha. Kung ito po'y general reading lang no. Kung ito po'y makakonekta o maka-resonate po sa inyo no, kunin niyo lang yung mga mensahe na tatama po no sa inyo mismo no. Kung hindi naman no, hapas muna kayo ha. Marami naman po tayong video no. Okay, umpisahan na natin ha. Kung ikaw tong energy na to no na parang nahihirapan po no sa pinansyal no, sabihin na natin na minsan pag inakyatan ka naman ng swerte sunod-sunod no, pag inakyatan ka ng swerte sunod-sunod po no, tapos bigla na lang after po ng swerte may magkakasakit no, o bigla pong magkakaroon po ng mga problema no sa loob ng bahay, sa paligid, sa kapitbahay no, o sa mga katrabaho o mismo sa kaibigan no, na parang nagbago po o nagbabago bigla yung paligid nyo no. Ang tanong natin, swerte ba o malas ang bahay na tinitirhan ko? Kasi may mga energy po akong nakukuha no na minsan maganda naman po yung takbo ng buhay nyo no, na talagang sabihin na natin ha, kaya mo mag-shopping no, kaya mo laging mag-online shopping no, at yan minsan nai-issue ka po no sa pamamaraan na yan no. Mas madalas po no napapansin ka ng mga kakilala mo, kaibigan mo no, tapos paglipas naman po no, kapalit naman po niyan mga problema ha, mga problema na parang hindi mo naman mawari no kung paano mo naman malulusutan no. Kaya yan po yung tatanungin natin no, o tinatanong sa atin ng ating spirit guide no, kung swerte ba o malas ang bahay na tinitirhan mo no. Sa energy na to no, ang page of cups no, ito pong energy na to na nakukuha natin no ay talaga namang ikaw yung energy na parang ah, hindi ka masyadong nagkakaroon po no ng panahon na mag-stay sa bahay. No, sabihin na natin no na mas active ka po no sa ginagawa mo o mas gusto mo pong nasa labas no. Kasi pag nasa loob ng bahay parang nabo-bored ka, inaantok, nababato, mga ganun pong energy no. O mas gusto mo no na talagang may nakakahalubilo ka. Kasi sa energy na to no, parang dito po pinapakita pa rin po no na talagang ang energy mo no ay hindi ka halos tumatagal no sa loob ng bahay nyo no. Pero siyempre no, ang Three of Wands no, ito po yung energy na maganda naman po no, maganda naman yung energy ng bahay na to no. Pero nakakaramdam ka no, nakakaramdam ka rito ng katahimikan no, at may mga pagkakataon pa rin po no na talagang parang bago magsimula yung araw no, parang may pagbabago po no, o hindi ito nagpapakita ng malas. Pero siyempre ang Three of Wands po no, may mga pagkakataon pa rin po no na medyo bumabagal no yung kitaan no o yung plano ninyo. Kung may mga ilang plano kayo na parang nabubuo no sa loob ng tahanan no, tapos bigla pong hindi natutupad no, nagbabago. Pero ito yung dahilan no, ito po yung dahilan no na parang malas yung nangyayari sa bahay no, o mas nagiging timing po no na talagang sinasabi ng card na to no na yung ando na yung mga excitement moment ninyo no ng pamilya o ng kasama mo sa bahay tapos bigla pong mawawala no o nagbabago ha. Kaya dito po no, instead na minsan nga parang puwede ka pang ano 'no, nakakaramdam ka pa ng sobrang kapaguran
no, o talagang sobrang panghihina, no, panghihina ng kalooban na parang habang nasa loob ka ng bahay mo parang yung energy mo hinihigop, 'no? Pero pansamantala lang naman yon, 'no? Pero hindi naman ibig sabihin na napaka-negative ng energy ng bahay niyo, 'no? Kasi ang The Magician po, 'no, ito pa rin yung sinasabi ng The Magician, 'no? Maganda pa rin po yung energy ng bahay ninyo, 'no, para sa mga plano, opportunity na talagang mas nakikita po, 'no, na kaya mong gumawa ng magagandang pagbabago. Habang nandiya ka sa loob ng bahay mo, 'no, pinapakita pa rin ng card na 'to na maganda yung simulain, 'no. At kailangan mo lang talagang, mas pangarapin, 'no, na mas iangat, 'no, o mas mag-focus ka po, 'no, sa mga pangarap mo, 'no. Yan po yung mga energy, 'no. Pero dito, 'no, ang sinasabi pa rin po, 'no, na talagang pagdating sa Page of Wands, 'no, may mga energy pa rin po, 'no, possible po, 'no, na may mga magagandang balita pa rin po, 'no, na puwedeng magbago o magpabago po, 'no, sa opportunity habang nakatira ka rin po diyan, 'no. At siyempre maganda rin naman yung energy para sa trabaho mo, 'no, at sa mga bagong plano, 'no. At siyempre 'yan yung energy na sinasabi sa Seven of Swords, 'no, na parang wala naman masyadong lumalabas na negative, 'no, na diyan sa energy mo o malas yung bahay mo, 'no, o mas nakikita po natin na ligtas talaga, 'no, o malinaw yung energy mo, 'no. Hindi ito yung nagpapakita na dapat kang matakot, 'no, sa loob ng bahay, na sinasabi pa rin po dito, 'no, na kailangan lang, 'no, mas bigyan po ng priority, 'no, yung mga, nasa paligid mo, 'no. Sabi nga ng card na 'to, 'no, at ng energy parang hindi naman, lumalabas na malas yung, bahay na tinitirhan mo, 'no. Mas maganda nga yung energy nito kaysa sa negatibo, 'no. At kahit naman may mga delay, 'no, lalo na po sa opportunity, sa pinansiyal, 'no, kung may mga nag-aaral po, 'no, sa bahay na minsan pahinto-hinto, 'no, yun yung mga nagiging delay, 'no, pero natutuloy pa rin, 'no, kumbaga nagkakaroon lang ng pahinga, 'no, minsan kasi may nagkakasakit, 'no, pero, lumilipas naman o mas nalalagpasan niyo naman yon, tama po ba? 'No, kasi dito sinasabi pa rin, kung minsan, 'no, yung pagod, 'no, yung pagod na nararanasan ninyo, 'no, minsan kasi parang nahihigop yung energy niyo, pero hindi ito yung sinasabi dahil sa bahay, kundi po dun sa mga parang may nakikita kasing opportunity na talagang, puwedeng magbago o magkaroon ng magandang pagbabago, 'no, habang nandiyan kayo sa bahay, 'no. Kaya dito sa reading na 'to, 'no, iwasan lang muna yung mas parang suwerte, 'no, yung energy na parang nasa bahay ka, 'no, kaysa isipin mo na mas malas, 'no. Kasi basta mag-focus ka lang dun sa salita na parang biyaya ng Diyos 'yan, Kasi kung biyaya ng Diyos, mas nakapokus ka sa biyaya ng Diyos, wala pong darating na malas. Kasi 'pag may suwerte, tapos siyempre may kasunod niyang malas, Kaya dito po panatilihin po, 'no, na mas malinis, maaliwalas yung tahanan niyo, 'no, at punuin po ng masasayang memory, 'no. Sabi nga, kapag masaya yung tahanan, 'no, may pagmamahal, mas magiging magaang din po, 'no, yung pakiramdam ng bawat isa. 'No, at siyempre pagka ganyan naman yung pakiramdam ninyo sa bahay ninyo, yung energy po, 'no, ay magdadala po talaga ng magandang daloy, 'no, pang-araw-araw, 'no, na diyaan sabi magi-stay daw yung pagpapala, 'no. Kahit may mga ano, 'no, mga kasangkapan na parang minsan hindi nagtatama, 'no, sa ibang mga, side po, 'no, ng mga, ah, kung ano man ang mga pinaniniwalaan ninyo, 'no. Pero pinapakita pa rin po dito ng card, 'no, at ng energy po ng bahay ninyo na dumadaan lang naman yung mga problema, 'no. Pagdaan naman ng problema, bumabalik naman sa inyo ay pagpapala naman, 'no, na nabubuo pa rin yung pamilya niyo. Kaya swerte pa rin po o pinagpala pa rin yung bahay niyo, 'no. Kumbaga swerte ba o malas, 'no, ang bahay na tinitirhan mo, 'no. Sa energy na 'to wala naman tayong nakukuhang, malas, 'no, sabihin na natin na pinagpala yung mga, yung bahay ninyo at yung mga nakatira sa inyo, 'no. Kaya panatilihin po, 'no, yung kapit sa panalangin. Yun po ang pinaka the best na gagawin niyo po, 'no. Salamat po.